Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hindi binibitawan ni Franco ang baywang ni Trina. Kahit pa nakaupo na sila sa upuan na inalaan para sa bagong kasal. And he couldn't stop himself from glancing at her from time to time. Her eyes were glowing and she was glowing. Bagay na bagay rito ang wedding gown na pinili niya. Inaway pa siya ni Charlotte dahil ibang gusto nitong gown na ipasuot sa fiancé niya. His sister wants that off-shoulder. He doesn't know what they called it. Basta ang alam niya ay kita ang balikat ni Trina kapag yun ang isinuot nito. Mariin niya itong tinutulan at pinili ang mas disenteng wedding gown para rito. Kakatapos pa lamang ng programa at kumakain ng mga bisita. Trina was eating cake and feeding their daughter from time to time. Nakaupo ang baby niya sa kandungan niya habang panay ang nganga para magpasubo sa kanya. "Sweetheart, should I get you a cake for yourself?" Tanong niya sa bata nang mapansin na ito ang halos kumakain sa cake ng kanyang asawa. Ngumunguya na hinarap siya ng kanyang anak at saka umiling sa kanya. Napanghiwi siya nang hawakan nito ang suot niyang tuxedo at ipinampuna sa kanyang bibig. "Daddy, the cake tastes more delicious when mommy is feeding me." "Huwag na po, ikaw makulit." Makulit na hinaplos nito ang panga niya na tinutubuan na naman ng mga stubbles dahil ayaw niya itong ahitin. "Ikaw nga po eh. You didn't shave and you tickled me yesterday." Hinila siya nito at inilapit ang bibig sa tenga niya. "Sumbong po kita kay mommy. Do you like? She doesn't want me to have brushes." Mabilis siyang umiling bilang sagot dito. Did Justice baby blackmail him and instantly obey? "Good daddy." Ngingiti-ngiti nitong tinapik ang kanyang panga at muling hinarap ang ina para magpasubo. Trina eyed them suspiciously. Nakatunog na naman na may nililihim silang dalawa ng anak. Puno ang bibig na muli siyang tiningnan ni Kalia bago umiti ng matamis sa kanya at nag-flying kiss pa. Her daughter is the boss of him, lalo na si Trina na opisyal na asawa niya ngayon. She looks like Hitler when mad. Nakita kasi nitong may mapupulang marka sa braso at balikat ng anak. Palagi niya kasi itong kinikiliti sa tuwing nilalambing siya nito. Noong pangalawang araw nito na pananatili sa penthouse, may rasa si Kalia at nakita iyon ni Trina. Agad siyang itinuro ng anak nang tuningin ng babae kung saan ito nakuha iyon. Ang talim-talim ng tingin nito sa kanya at kulang na lang ay batuhin siya nito ng flower vase. Binigyan pa siya na nakamamatay ni Irap bago nagdadabog na inaya ang anak para lagyan ng ointment at mapupulang gasgas nito sa katawan. Pagkatapos ay nagpumilit ito na mag-ahit siya dahil hindi siya pwedeng makipaglaro sa anak nila kapag hindi niya nito sinunod. Mabuti na lamang at walang naiwan na marka kahapon sa balat ng anak dahil kung meron ay siguradong lagot na naman siya sa matalim nitong tingin at irap-irap. Ang buli pa naman ng anak niyang babae na hindi niya mahindian kapag may ginugusto. Napapansin niya kapag sa kanya ay napaka-spoiled brat, pero kapag sa ina naman ito ay hindi man lang magawa nitong magreklamo. Hindi ito umuubra sa kanyang ina. Sa tingin pa lang ay umuurong na. His wife is the bad cop and he is the good one. "Hey man!" Nakangisimbati ni Alexander na makalapit ito sa kanila. Tinapik siya nito sa balikat bago bumaling ang tingin sa anak niya. "Hey, little girl, do you know me?" Puno ang bibig na umiling ang kanyang anak. "I'm Alexander, your dad's best friend." "Best friend my ass," he murmured. "Your name is Tulong po." Kakamot-kamot na reklamo ni Kalia
na mahina niyang ikinatawa. Then call me Tito Handsome. Okay po, but Daddy is the number one handsome, okay? Mayabang nanginisian niya ito at proud na hinawakan sa balikat ang anak. Alexander smiled before eyeing Trina that was silently looking at them. Hey sweetheart, Alexander is the name. Diaz is the surname. Do you want me to change your last name with mine? Do you want me to kick your ass? Mas lalo nagsulbong ang mga kilay niya nang kinindatan nito si Trina na natatawa lang sa kanyang kinauupuan. Nag-init ang bumbunan niya nang inabot ni Trina ang nakalahad na kamay ni Alexander. I'm Trina. Nakangiti pa rin ang asawa niya. And she was smiling at Alexander like the piece of shit are amusing her. Shit, hindi na siya natutuwa. Handa na sana siyang ilipat ang anak sa katabing bakanting upuan para sipain si Alexander nang sumulyap sa kanya si Trina. Kakapalit ko pa lang ng apelido. It's Mercado. Lahat ng inis at mga plano niya kung paano papatayin si Alexander ay para mga bulang naglaho dahil sa sinabi nito. Parang may sumuntok sa kanyang tiyan dahil gusto niyang mamilipit sa hindi malamang dahilan. Something inside him explode. Naghatid iyon na nakakalitim pakiramdam sa bawat himaymay ng kanyang sistema. I'm richer than him. I own this hotel. Oh, my husband is also rich and I am richer with my daughter. I can give you one. Kung sa mga formal na pagkakataon, malamang ay dinaklot na niya sa kwelyo si Alexander at inuntog sa mesa ang mukha nito. But he realized that he was testing his wife. Part of him wants to stop his friend on what he was doing. Subalit, mas nangibabaw sa kanya ang gugustuhan niyang marinig ang mga sasabihin ni Trina. Nagkibit balikat ang asawa niya bago itinuro ang isang babae na nakaupo sa isa sa mga mesa. Kilala mo iyon? Isa siya sa dalawa kong best friend. Jennifer ang pangalan niya at kilala ko ang ate niya. Sabihin ko sa kanya ang sinabi mo sa akin. Alexander face filled when he recognized the woman that Liza pointed. Pamilyar din sa kanya ang babaeng tinuro nito. Teacher Ninang is beautiful din po, like me. She said that I am very good in school. Napatingin siya sa kanyang anak at napagtunto na iyon pala ang babaeng gulat na gulat nang sunduin niya si Kalia sa eskwelahan nito. A preschool teacher and I was just kidding. Umutal-utal pa ito na gusto niya sikmuraan nito. Nagbibiro lang ako. Nice to meet you, Alexander. Trina smiled cheekily bago parang wala lang nakinuha nito kay Kalia ang hawak na tinidor. Nanamantala na ang bulilit at hindi yata nakatiis na maghintay ang mami nito sa pakikipag-usap. Tumikhim si Alexander bago kumamot sa kanyang noo. Tinapik siya nito sa braso at bahagyang ipinilig nito ang ulo bago umalis sa harapan niya. Hinawakan niya si Kalia sa bewang at saka tumayo. Inilapat niya ang baby niya sa upuan na inuupuan niya kanina. I'll be right back. Your Tito Alexander and I need to talk something. Adult stop? Yeah. Behave. Okay? Yes, Daddy. Sinundan niya si Alexander na nakatayo sa pinakadulo ng hardin, malayo sa karamihan. What is it? Seryoso niyang tanong at tiningnan ang sigarilyo nito na nasa pagitan ng dalawang daliri nito. Tumanggi siya na ilahad dito sa kanya iyon. He stopped smoking, especially now that he already has a daughter. Baka magkasakit pa ito kapag palaging makakalanghap ng usok ng sigarilyo niya. It's bad news, bud. Ganda happy-go-lucky Alexander Datinho. How bad? Critical. Wika ni Miguel na nakalapit na sa kanila. Ramdam niya ang pwersa ng kamay ng kanyang kabigan nang idiniin nito ang sindi ng sigarilyo sa sementadong pader na nasa tabi nito. Salim Abraham escaped the prison. Someone was backing him up. Si Salim Abraham ay ang isa sa 2 pinakapinuno ng sindikadong naging misyon niya
4 taon na ang nakalilipas. The same syndicate that caused him ended up in comatose for a long month. It was an international syndicate that was based in Lebanon. Tunay-tuniladang droga ang ibinabagsak ng sindikatong iyon sa bansa. At sa kanya, ibinigay ang misyon na iyon. Sa mga pantalan iyon idinadaan, malayo sa mga mata na nakararami. At ang huli nga, ay nahanap niya ang laboratoryong bagsakan ng mga kontrabando. The other leader of the syndicate was Abdul Yassin, who tried to kill him. Inambush siya nito kasama ang mga tauhan nito. He killed the bastard and his men, while Salim Abraham escaped and flew out of the country. Nagtago ito sa Qatar kung saan talaga ito nanggaling. Subalit, nahuli ito ng government nang bumalik ito sa bansang iyon para bumulit ng kanilang grupo. He was one of the soldiers who put him behind the bars. The intel from CIA told me that the bastard is in the Philippines and looking for you. And damn it, I can't touch him since I'm on leave. Baka sa boses ng kaibigan ang frustration. So, do you? Wala ka na sa serbisyo and Miguel is suspended. Nagtagis ang mga bagang niya, lumatag sa kanyang harapan kung bakit nasa bansa si Salim Abraham at kung ano ang gagamitin nito para makaganti sa kanya. Your daughter and wife are in danger, bud. Tahimik na wika ni Miguel sa kanya. Ang sabi sa kampo ay may mga ipinadalang tauhan ang US para hulihin si Salim Abraham. He's wanted both in Lebanon and in Qatar. Ang sabi ng intel, ipinasa ng gobyerno ng Lebanon sa Qatar ang paghuli kay Salim Abraham. Looks like he knows something about the bombing incident at America. The bastard knows the head of the terrorist group. Pero may problema pa rin. Siya na nagtuloy sa magiging konklusyon ng usapan nila at saka umiling. He was in military for many years. Ipinadala siya sa iba't ibang bansa para makapagyera. He even became a part of the Royal Navy, guarding the territory of the Queen with a real phallus and power. The soldiers that were sent by the US government cannot just caught Salim Abraham that easy. Mahigpit na ipinagbabawal na may madamay na sibilyan sa ganitong misyon. If the US soldier just bombed the place where Salim Abraham are, maituturing na mga terorista ng bansa ang mga sundalong iyon. They can't risk that. Maalerto ang gobyerno, pati na rin ang mga taong hindi naniniwala sa gobyerno at may sariling prinsipyo, the local rebels of the country. How about the Zawahiri? Kaya niyang tapusin, hindi ba? Nilingon niya ang lalaki may kulay lunti ang mga mata. The mafia boss, Al Zawahiri. He became part of his legal business 2 years ago. Nakilala niya ito na minsan sila magkaroon ng operasyon sa isang malaking barko na bagsakan ng prostitusyon. Al Zawahiri saved him. Mali. Inigawan siya nito ng taong papatayin. He saw his rage when he killed the old man by just using his fist. Bukod pa noon ay kilala ito ni Alexander. Umiling si Alexander. Kaya niyang gawin. He can shot Salim Abraham with just 1 bullet. But aniya, nang mahalata niyang hindi maganda ang kasunod na sasabihin ng kanyang kaibigan. Hindi siya pwedeng gumalaw ngayon. He broke some rules in underground and their law forbids him to take any action. But he was doing illegal. Pumamewang siya. Aminin man niya o hindi, nagsisimula na ang kanyang utak sa pagplano na ilayo sa bansa ang kanyang mag-ina. He knows Salim Abraham that bastard is cunning. Alam niyang hindi ito basta-basta. He planned all of this shit para balikan at makaganti lang sa kanya. So do we. Pare-pareho nating alam na isang utos lang ni Al Zawahiri ay kaya niyang taniman ng balang ulo ni Salim Abraham. Pero siya ang mapaparusahan kapag sumuway siya sa batas nila sa pangalawang pagkakataon. Come on, man. Pamilyado rin ang tao katulad mo. We can plan something and maybe we can ask for his help. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi
at kuyom ang kamaong nagpalakad-lakad sa harap nila Miguel at Alexander. Kapag kuwan ay tumigil siya at saka hinarap ang dalawang ito. May mga tauhan ba nakasama ang mga iyon? Marami. Si Miguel na tumitipa na ngayon sa cellphone nito. They were planning to build a laboratory again in the south part of the country. Isang pagkakamali ng mga sundalong pinadala ng US ang mabubulabog ang mga rebelde ng bansa na maaaring mauwi sa gyera. We can risk that. Can we? No. Sagot niya at nilingon si Trina na nakikipag-usap na ngayon sa mga kaibigan nito. I'll take my family out of the country. We should not communicate for the meantime. Salim Abraham might trace you, especially you, Alexander. He was talking as a leader now. Mas mataas naman talaga ang ranggo niya sa dalawang ito. Oh, I will love it if he finds me firsthand. Hindi na ako mahihirapan na mag-isip kung paano ko siya babalian ng liig. No, maotoridad ang boses niya. This is my problem. Ako ang pakay niya. Labas kayo sa problemang ito. Men, tutol ni Miguel. Hindi iyon ganon. Don't use the authority on us, Mercado. Isang taon lang ang tanda mo sa amin. Hindi mo kami mapapasunod. Hindi sa sitwasyong ito. Iritado na rin ang boses ni Alexander sa pagkakataong iyon. You would not help me and you will stay out of it. I'll send my family out of the country and I'll face this alone. Ngumisi sa kanya si Alexander. Halatang napipikon sa mga sinasabi niya. Huwag kang magpakabayani. Siyam lang ang buhay ng pusa. Ilan na lang sa'yo. Hindi niya ito pinansin, bagkus ay umiling lamang siya at tinilikuran na ang mga ito. He can't risk them again. Not this time. That they are starting to have their own life. Ang haplos ng malamig na hangin ang nagpagising kay Trina mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. She was drained and exhausted. Hindi niya alam kung anong oras siya tinigilan ni Franco mula na makauwi sila galing sa reception ng kanilang kasal. Franco and her get into some intimate moment again. Hindi niya alam kung bakit iba ang hatid sa kanya ng galaw at haplos ni Franco. It was like all of the memories between 4 years ago came rushing back on her system. She opened her eyes and looked for the comforter. Nasa ibabang bahagi iyon nang expose niyang likod, kaya bahagyang itinulak ang sarili mula sa pagkakadapa para abutin iyon. She was about to pull it out to cover her nakedness when she noticed that her husband's space in bed is empty. Nakita niya ang figura nito na nasa harap ng glass wall kung saan kitang-kita ang buong syudad. Tahimik itong nakatingin sa labas ng gusali at seryoso ang kanyang mukha. Tanging ang mga ilaw na nanggagaling lamang sa labas ang nagbibigay liwanag sa madilim nilang kwarto. Tuloy niyang itinas ang comforter hanggang kanyang dibdib at sumandal na lamang sa headboard ng kama para tingnan niya si Franco. He looks like that he's in deep thought and she wants to know kung anong iniisip nito. Alam naman niyang walang pagmamahal na namamagitan sa kanila. But kagaya ng sinabi nito, they will be two consisting adults that will be in a marriage like any other couple. Tila naramdaman nitong nakatingin siya dahil lumingin ito sa direksyon niya. His deep brown eyes flickered when the light outside partially hits his face. Nakahubad baro pa rin ito at tanging boxer shirt lang ang suot nito. His toned and muscle body screams power and danger. At katulad nga ng iniisip niya, nung magkasama pa sila sa Davao, ang sarap pa rin magpakulong sa mga bisig nito. His veiny arms are strong that she felt to secure every time he caged her around those. It's still 4. Wika nito na makalapit sa kanya. You are not sleepy anymore? Ang boses nitong may halong lambing na gusto niya lang yakapin ito. Still sleepy, pero nakita kasi kita. Mahigpit niyang inipit sa kanyang kilikili ang tela ng comforter na tumatakip sa kahubadan niya at itinakip ang kanyang dalawang palad sa mukha bago humikab. You miss me that fast? He teased. Umiling siya
at muling humiga sa kama. Hinawakan niya ito sa braso at sinalubong niya ang tingin nito. May problema ba? Hindi ito sumagot, bagkus ay mariin na lamang siyang tinitigan. Hindi niya mabasa ang emosyon sa mga mata nito. Kung ayaw mong sabihin, ay okay lang. Gusto ko lang malaman mo na hindi mo dapat sinasarili ang problema mo. Tao ka rin naman, hindi ka superhero. Muli siyang humikab at hinila ang kumot pataas sa kanyang balikat. Do you think I am selfish for not sharing my problem? For not letting other people gets into it? Depende naman kasi yun. Depende yun sa dahilan kung bakit. Hindi niya alam kung bakit nakakapagsalita siya ng mga full of wisdom niyang advice sa kabila ng hinihila naman siya ng antok niya. Kung nakakabuti naman iyon sa nakararami, bakit naman hindi? Pero kagaya nga na sinabi ko, hindi ka naman si Superman para sarilinin mo ang problema mo. Magbigay ka naman. Asawa mo ako. Uso ang sharing. Ngisi niya sa asawa at niyakap ang magot nitong kamay at saka ipinikit ang mga mata nito na tuluyan nagpatangay sa antok niya. Ang akala niya ay wala lang iyon. Nang usapan nilang iyon ay simpleng problema lang at muntik pa niya makalimutan kinabukasan. Kung ganun na lamang ang pagtataka niya kung bakit hiningian siya ni Franco ng ilang dokumento para daw sa passport nilang dalawa ni Kalia. Anong gagawin nito? At para saan ang passport? You and Kalia will be going out of the country after 2 or 3 days. Nagsalubong ang mga kilay niya at kahit t-shirt lamang nito ang suot niya dahil kakabago niya pa lang sa higaan ay humalakip-kip na siya. Honeymoon? Nag-honeymoon pa lang tayo kagabi ah. Strawberry. Tawag nito sa endearment nito sa kanya. Hinawakan siya nito sa kanyang kamay at tiningnan ng diretso sa kanyang mga mata. Mauuna kayo ni Kalia and I follow. I just have to fix in here. Inagaw niya ang kanyang kamay dito at dinakot ang mahaba nitong buhok na nakalugay lang ngayon. And because she was still sitting on her bed and Franco was kneeling in front of her, madali niya itong nasabunutan. Dame, stop! Pilit nitong inalis ang kamay niya mula sa pagkakasabunot sa buhok nito. Pinakawalan niya ang buhok nito at tinis na pinalo ito sa braso. Maluhaluhang tiningnan niya ito sa kanyang mukha. Akala nito ay hindi yata nahalata na pinapalayo sila nito ni Kalia. Susunod? Ha? Maniwala siya. Dahil ba ito sa pinag-usapan natin kagabi? Napahilamos ito ng mukha at tumayo sa harap niya bago maangas na pumamewang. It's personal. Ayaw ko kayong madamay ng anak natin. Going out of the country is the best option for now. Matigas ang ulong umiling siya. Tapos ano? Maiiwan ka? Yes. Yes, Trina. Kailangan. I promise na susunod ako sa inyong dalawa ni Kalia. Kumibot-kibot ang labi niya bago muli niya itong hinampas. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Nakakainis ka, Franco. Kulang na lang ay pumadyak siya. Anong magagawa niya kung pakaramdam niya ay pinagtutulakan sila nito palayo? Hindi ba pwedeng ayusin nito ang problema nito na nasa tabi nila si Kalia? You should understand. Heto na naman ito sa tono nitong diktador na gusto niya lang itong sipain sa inis. I can't. Inis siyang tumayo at bumaba sa kama. Wala siyang pakialam kung halata ang dibdib niya sa suot niyang t-shirt ni Franco. Hinarap niya ito at kahit hanggang balikat lang siya nito ay matapang niyang sinalubong ang tingin ng lalaki. Bago tayo magpakasal kahapon, sabi mo sa akin ay katulad tayo ng normal na mag-asawa kahit hindi natin mahal ang isa't isa. And my interpretation with that is the only missing in our marriage is love. But faithfulness, trust, and other aspect are here. Kasama na roon na share tayo ng problema, Franco. Sinasabi mo ba na wala rin iyon sa atin? Na bawal tayo magsabi ng problema at pagkatiwalaan ang isa't isa? No. No, Trina.
His voice is deep that she can hear a vibration with it. Iyon ang sinasabi ng kilos mo ngayon. Hi Trina, it's for you and our daughter's safety. Hay naku Franco, ganti niya kahit hindi naman siya nito minura. Huwag mo akong kakausapin. Ano na lang ang sasabihin ko kay Kalia kapag nagtanong siya kung bakit malayo naman kami sayo. Gusto mo bang umiyak na naman siya? Iyakan niya naman ako at kulitin na puntahan ka namin. Mga dahilan niya lang naman lahat iyon. Dahil ang totoo ay ayaw niyang iwan ito. Base sa sinabi nito, nakaligtasan nila ni Kalia ang inaalala nito. Hindi malayong nasa panga ni Brin si Franco. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang mawala ito sa paningin niya. Kahit nangako naman ito na susunod sa kanya. May kirot sa puso ni Trina ang gagawin nilang pag-alis ng bansa dahil alam niya na malaking problema ang kakaharapin ng kanyang asawa. Hindi niya maitago sa kanyang sarili ang labis na pag-aalala dito. Dahil sa pagkakataong ito, mahalaga na si Franco sa buhay nilang dalawa ni Kalia. Her heart is breaking into pieces with the thought of him being in danger or worse, death. At alam ni Trina sa kanyang sarili na hindi na niya kaya mawala si Franco sa buhay nila. Paano haharapin ni Trina at Franco ang malaking pagsubok na ito sa kanilang pamilya? Paano makakaapekto sa samahan nila ang mga desisyon na gagawin nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!